Good morning mga kapatid at welcome po sa Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ngayon po umaga, ang aking pong i-share sa inyo ay may pamagat na dinig, tinig ang pagsunod. At ito po ay may batayang talata sa Biblia na matatagpuan po sa Santiago chapter 1 verse 22. Ganito po ang sinasabi: mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang pagdinig ay kailangan sundan ng pagsunod. A true follower of Christ is a good listener and a good doer of the word. One who walks his talk, practices what he preaches. May kwento tungkol sa isang great public speaker. Nagsermon siya sa isang pananambahan. Talagang magaling. Hindi man lamang nautal kahit minsan. Ang galing ng diction at modulation ng kanyang tinig. Talagang dinig na dinig ang kanyang tinig. Pero may lumapit na isang babae at matapang na nagwika. You are a very good speaker. However, your life speaks so loud
that I cannot hear what you are saying. Ang patotoo ng buhay natin ang pinakamalakas nating tinig. Ang buhay natin ang mas naririnig ng mga tao kaysa sa ating tinig. Many people may not be able to read the Bible in their lifetime. We are the Bible people read. That is why we must be the best translation of the Bible. We are the Bible people read through the kind of religion we practice. Ang sikreto ay napapaloob sa James chapter 1 verse 27. Ganito po ang sinasabi: What God the Father considers to be pure and undefiled, pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the world. Para tayo maging pure and undefiled, kinakailangan tayong mag-excel sa dalawang bagay. Dalawang bagay lamang po, no? Ayon po doon sa katayang talata. Una, sa ating inner being, at ang pangalawa po ay sa external service. Sa inner being, na ipakikita sa pamamagitan ng practice of personal holiness, ang pagkakaroon ng isang buhay na banal. So, alam na po natin yun, pag-iwas sa isang mabuting tao, pagsunod sa tamang ugali, mabuting kaasalan, at pagiging isang mabuting Kristiyano. At ang pangalawa po ay ang ating external service, na ipakikita sa pamamagitan ng mga acts of mercy, pagtulong sa kapwa, maging malalahanin sa pangangailangan ng iba, at yun po ay tunay na magagawa natin sa pag-extend ng time para sa ating kapwa. Pagbibigay ng anumang maibibigay, maitutulong para sa kanilang pangangailangan. Yan po ang dalawang bagay na dapat tayo mag-excel sa ating inner being at sa ating external service. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maging malakas nawa ang salita ng aming buhay para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Panginoon, sa paalaalang ito na dapat kami mamuhay ng banal at magpakita ng awa sa aming kapwa. Once again, thank you so much. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga muli mga kapatid at salamat po sa inyong pakikinig. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, isa pong friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Have a great day ahead of us. Thank you, and to God be the glory.